The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang And we are back. It's me pa rin, DJ Claire, here sa inyong paboritong radyo programa sa umaga, The Morning Show. And yes, eto na nga guys, sasamahan na naman tayo muli ng isa sa mga favorite guests natin here sa ating station, Regional Regent ng PCP North Luzon, Vice President ng UERMMC, ISDFI, President of Diabetes Philippines, Olongapo Zambales Chapter, Past President ng PCP Central Luzon Chapter, Past President of Olongapo City Medical Society, Member of Multi-Sectoral Group Council and Visiting Consultant ng JBL Memorial General Hospital, PCP Exemplar Awardee in Community Leadership and Internet Entrepreneur, ladies and gentlemen, Dr. Maria Agnes Soriano. Hello, DJ Claire. Salamat sa magandang introduction. Ayan, kamusta naman po, Doktora? We miss you! Yes, galing ako sa sa American Diabetes Association. Oh! Every year, annually, around USA umiikot. And this time, itong 2025, ginanap sa Chicago, Illinois, USA. Ayun, how's the trip naman, Doktora? Marami tayong mga nakuhang insights there na ma-share natin here today. Yes, kaya Oy. excited ako mag-share about diabetes, no? Opo. And of course, no, kasi malapit na, actually every third and fourth week of July, sinicelebrate natin yung tinatawag na Diabetes Awareness Week. Ayun, so ito yung time talaga na mas pagtuunan natin ng pansin yung awareness about diabetes because very prevalent na siya. Yes, at saka alam mo ba, gusto ko lang i-share na ang Diabetes Awareness Week it was officially declared by the late President Fidel B. Ramos, Proclamation number 213 in 1993. So, lahat ng mga Filipino should observe Diabetes Awareness Week even in the local government, no? And this observance aims to raise awareness about diabetes, its risks, and the importance of healthy lifestyle to prevent and manage the disease. So matagal na pala talaga itong Diabetes Week observance na ito. Yes, at saka official yan. May proclamation number yan. So, dapat talagang ino-observe yan ng lahat, especially sa ating mga local government. Regardless of the age naman yan, Doktora, mapabata, matanda, may ngipin man yan or wala, very prone lahat sa diabetes. Is that correct? Yes, lahat kahit sino, no, pwedeng tamaan ng diabetes. Grabe. So, ang hirap pa man nito, Doktora, because tayo mga Pinoy, guilty pleasure natin yung pagkain. And yeah, like you've said before, lifestyle disease ang diabetes. Kaya dapat we are very mindful sa mga kinakain natin. However, eto nga, dahil nga sa parang, ang hilig natin yung sa what do you call this? Yung deserve ko to. Minsan lang naman. Yung minsan nagiging lagi na pala. Yes, kaya nga dapat we should always be reminded, no, na dapat iwasan natin or let us fight diabetes. Yun na nga ba? Tara na, stop diabetes. Parang dapat lahat tayo tulong-tulungan na effort from the school. O, diba, yung binigay kong bag sa iyo, anong nakalagay dyan? Yung nakasulat ay tayo lahat nandun sa ilalim. lahat tayo. All of us. Ako kukuha ng bag. Sige. At saka yung suot ko, hindi mo napansin? Ayan. Naka-red ako. Kasi yan ang ng diabetes Tapos nakalagay, Diabetes Warrior. Yes, ang diba? ganda. Si Doktora yung isa sa mga frontliners pagdating sa paglaban sa diabetes. Kunin na natin kasi naman tayo Ayan, ito para yung makita nila. ito yung ating quotes. All of us to end
it takes all of us to end diabetes. See, lahat. Ayan. Dapat sama-sama tayo. Hindi lang yung effort from the medical Yes. industry natin. Dapat Mga nandiyan- magulang, Oo, mga lola, awareness na pati mga health workers natin. Simple lang. even mga head ng mga local government. Oo po, magsa-start yan sa barangay, syempre. Yes. Dapat Kaya nga actually, I will take this opportunity, no, na i-invite lahat ng ating mga local government, mga barangays. Gumawa na ako ng letter na ini-invite ko sila sa July 17, Thursday, 9 a.m. to 12 noon sa Ayala Harbor Point Activity Center, SBMA, no. Ayan, so Eto may free na naman. free! Ayan, more free no? talaga. RBS, cholesterol, uric acid, no? Tapos magde-demo tayo ng mga exercises na pwedeng gamitin, no? Especially sa matatanda at sa mga overweight, no? Tapos may lay fora tayo on how to avoid diabetes complications, no? And syempre sa mga lucky attendees, may mga freebies. Uy! Oo, magpapamigay kami ng mga glucometer. Uy! Yes. Hala! So, tsaka kahit may sa bahay mga- na lang, machi-check na yung mga yung May galing! mga freebies pa kami, mga free samples and na mga vitamins and everything. Ayun guys, kaya again, mark the date. Ayan, mark your calendars. July 17, 9 a.m. to 12 noon sa Ayala Malls, Harbor Point Activity Center. Punta po tayo, sama-sama tayo there. This is in collaboration with our National Diabetes Philippines, no? And also Diabetes Olongapo City Zambales chapter. Ang galing naman. Sobra-sobra yung ginagawa ng organization niyo po para sa lahat ng mga kababayan natin, especially when it comes to diabetes. And syempre, diabetes, hindi lang yan yung magkakaroon niya ng maraming complications. Oo. Ito nga ang theme namin Defeat diabetes, take action, and prevent complications. Ay! Ang ganda na. Totoo nga naman, you have to take actions because mas mahirap kapag gano'n nandyan, worse na yung case, saka mo palang susolusyonan. Much better na take action to prevent complication. At saka alam mo ba, ang most common cause ng dialysis ngayon is diabetes. Uncontrolled diabetes. Why po? Oo. Connected siya sa natin, sa Yes, kidneys. mamaya after ng pag-usapan natin Grabe. na yung diabetes, no, will eventually lead to end-stage renal disease, no, leading to dialysis. Kaya dapat, no, hindi natin akala natin ay pataasan pa, no, payabangan pa. Hindi po yan. Mali po yan, no. Dapat nag-aim tayo sa normal test or normal result ng blood sugar natin. Kaya dapat lagi nagmo-monitor. Kasi yun lang ang way para maalam natin kung, teka, baka mamaya. Kaya yung iba nagugulat na lang Wala naman silang nararamdaman. Hala, meron na pala ako. Hindi, Ganun. pagpunta nila sa ospital, ayan na, for dialysis na sila. Oh. Yes. So, o kaya halimbawa, doktora, pumunta sila sa ospital, tapos iba naman yung reason ng pagpapacheck up nila, then dun na check na mataas na palang stage ng diabetes nila. Yes. Ganun yung At saka, nagiging may case. complication na pala. So magbabalik tayo, doktora, para pag-usapan more about itong sa diabetes natin na complications, ano pa yung pwede na maging apekto sa ating aspects sa buhay and sa health. But for the meantime, we're gonna do a time check. It is 11:45. We will be right back really, really quick after our commercials. This is DJ Claire from 97.5. The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang And we are back. It's me, DJ Claire, together with Dr. Maria Agnes Soriano, sharing healthy tips and insights about sa itong itong this month's awareness, Diabetes Awareness Month.
And yes, we're talking about the disease. And then, syempre guys, if you have some questions regarding sa diabetes or yung mga complications na may connection sa diabetes, you can send us a message sa numerong 0920-553-3942. Again, 0920-553-3942. Baka may kamag-anak po tayo dyan na merong idinadaing na sakit, di ba, doktora? Yes, oo. Actually, napaka-importante yung regular consultation sa doctors. Oo, wag nang gift nyo na sa sarili nyo pag may hindi kailangan may nararamdaman. Pinakamadali yung every birthday nyo, no? Imbis na magpakain kayo ng maraming tao. Okay lang na may celebrate yan, no? Pero bigyan nyo para sa sarili nyo. Magpa-general check-up kayo. Oo. And as much as, marami kasi sa atin yung parang tipong in denial pa na hindi ayoko malaman kasi baka lalo kong maramdaman, mas lalo kong idahin. Which is mali because... Mali yun. Oo, because kasi, it's not going to help. Yeah. Paano kayo matutulungan? Paano mape-prevent? Para hindi lumala? Totoo. Kailangan magpa-check up talaga. And remember, laging nasa huli yung pagsisisi. Pagsisisihan natin, parang, bakit ngayon lang ako nagpa-check up? Sana nung umpisa pa lang, that is why, eto nga, meron tayong program sa organization nyo po na may palibreng check up na magaganap sa July 17. Eto, doktora, meron akong share. Yung mama ko, rest her soul, So, meron siyang nag-pass sakit. away na siya. Oo. Yung sakit niya is Teka, may cancer. tanong ako. Bago siya nag-pass away, ilang taon siya? 54, mga ganun. Yeah, young pa yun. Yeah. Mata pa. Yes. So, may sakit siya na cervical cancer. Tapos kinikimotherapy siya. Hindi nga ang galing nga sa kinikimotherapy siya, hindi nalalagas lahat ng buhok niya. However, yung supposedly madali lang sana matanggal yung cancer sa katawan niya, pero hindi siya pwedeng operahan dahil may diabetes na pala siya. So, siguro poorly controlled. Actually, hindi porket may diabetes hindi pwedeng operahan or whatever, no? You can live a normal life with diabetes. Pero dapat kontrolin mo or magpatulong ka sa doktor para makontrol ng maayos kasi pag maganda ang control, well, wala problema talaga. Ang dami kong pasyente, 90 years old, mga diabetic for how many years? 30 years, 40 years. Pero okay pa sila. Thriving and kasi, living. Hindi, tsaka maayos sila, no? Because they take their medicine regularly, they have this regular consultation, at tsaka nagpapa-work up sila para kung may problem, makorek ka agad. Agad-agad. So, malamang, pasensya na, no? So, yung malamang yung mami mo, not because may diabetes siya, hindi siya pwedeng operahan, no? Not like that. Hindi talaga siya controlled. Baka hindi lang controlled at mas nakakatakot kasi syempre pag inoperahan, may sugat, paano gagaling yung sugat kung hindi maganda ang control, tapos yung nutritional status niya, tapos syempre mag-i-insulin siya kasi hindi naman sa mahina ang tableta pero sa during stress kasi when you say stress it doesn't only mean mental stress, physical stress is a stress, no? Kaya nagtataas lalo yung sugar niya. Kaya it can also increase your blood sugar. Kaya dapat talaga adequate and control. And malamang, no, for the case of your mom, kailangan niya mag-insulin. Oo, yun yung, siguro yung nagpa-check up siya for the cancer, tapos doon nalaman na complication na rin sa diabetes and hindi na, very, very so, uncontrolled na, diba? So, hindi niya alam na may diabetes siya? Okay. So, ganun yung nangyari. So, lang, careful na lang. Opo, kaya DJ. Kaya di ba nagpa-sugar level ako? Yes, kasi mami mo siya. So, opo. Yung may factor ang genetics. No? Totoo. Kaya naman guys, wag na tayo magpa-atubili, magpa-check up na tayo. And bukod nga dyan sa mga iba pang, tulad sa mama ko niyan, may sakit na siya na cancer and then may sumabay pa na diabetes. Kaya tuloy, parang mas lalong hindi naka-help sa situation. Kaya mas nag-end early yung life niya. Ano pa yung mga complications, doktora? Oh, okay. So, katulad nga ng sinabi ko, no, dahil napakaraming complication ang diabetes, no. At isa dyan, most common cause ng dialysis ngayon is uncontrolled diabetes, no.
So you will end up having your chronic kidney disease, no? So other causes ng chronic kidney disease, hypertension, yung mga poorly controlled again, Connect-connectado. Connect yan, no? And of course, no, yung mga ibang genetic factors ay nagkukos ng CKD. So, yung CKD, ano rin yan, asymptomatic yan, no? There is a gradual loss of kidney function over time. And then eventually, it will lead to end stage requiring dialysis and yung iba nagkaka-kidney transplant. Kaya napaka-importante talaga nagpapa-test. Ayun, thank you so much. Doktora, meron tayong question from a listener. Sabi niya, Doktora, may nagsabi po na, sabi niya, mawawala raw ang diabetes sa pag-aayuno or fasting diet. Totoo po ba ito? Is that true? Hindi din? Actually, hindi talaga nawawala ang diabetes. Meron tayong tinatawag na diabetes remission, no? When you say diabetes remission, medyo ma-off ka sa tableta mo, mga 3 to 6 months, no? Not more than 6 months. Kasi, ma-off ka kasi, yun nga, with healthy lifestyle, no? Pero napakahigpit nung diet dito. At saka dapat ang requirement mo na hemoglobin A1C is below 6.5%, no? So talagang bihira yung nagkakaroon ng diabetic remission. So hindi po totoo na mawawala ang diabetes mo pag nag-intermittent diet ka. Makaka-help yung tinatawag na diabetes remission, pero hindi mawawala kasi magkaiba yung term na yun eh. When you say mawawala, it's gone, di ba? When you say remission, it's temporarily controlled. Makakatulong siya na Yes. makakontrol pero hindi siya solution para mawala ka agad. Oo, kasi kapag nagkaroon ka ng diabetes, it means na more than 50% of your beta cell, yung beta cell yun yung nagsisikret ng insulin, no? Hormone, is already destroyed or lost. Oo. Tapos ang function kasi ng insulin, no? Ang beta cell located in the pancreas, nandoon siya yung nagsisikret ng insulin. Ang trabaho ng insulin is to increase uptake, no? Yung glucose transporter siya into the different cells of the body. So pag kukunti na insulin mo, no, because nga in due time, no, nasira ang beta cell mo because of uncontrolled hyperglycemia, yun eventually, no, kukunti yung insulin mo. And then, yun ang magkukos, tataas yung blood sugar mo kasi wala nang nagtatransport ng glucose into the cell. So, parang it stays in yung diabetes, it will stay on your body. Pero ang maganda na lang is kukontrolin mo na siya. Yes, kasi, alam mo, yun ang wonders ng ating katawan, no? Nag-aano siya, ano ang tawag dito? Yung Nag-a-adapt. At saka, nagre-replace. Yung beta cell mo pwedeng dumami uli, no? Pag maganda ang condition. Parang skin natin, nagre-regenerate. Parang nagre-rejuve. Yes, nagre-rejuvenate, nagre-regenerate, no? So kapag maganda ang control ng blood sugar, no, imbis na mamatay yung mga beta cells, no, nagre-regenerate sila in some point, no. Pero yung totally bumalik sa normal, that's impossible, no? Pero at least, no? May hope for a productive life pa din. Yes, kaya yung iba, kahit may diabetes, maayos, no? Because they try to control their blood sugar. They on remission. Well, I say remission in a sense na maganda ang control, no? Pero strict word for remission when you say diabetes remission, it means naka-off ka. Wala kang iniinom na tableta within 3 to 6 months. So, yun. Yun yung diabetes remission. Yeah. And importante rin talaga, doktora, yung halimbawa, ayan na yung case mo, meron ka na-diagnose ka na ng diabetes. Very important yung disiplinado ka na on your lifestyle. Oo, kasi habang uncontrolled ka, the more na lumalala ka. The more yung mga beta cells na mamatay.
kailangan mo ang insulin, no? Para mag-regenerate yung beta cell, and of course, para mag-secrete na itong insulin hormone, sila the only hormone that will transport your blood glucose inside the cell. No? So, yun lang. Kaya kailangan, and eventually, in due time, kapag yung sugar mo, talagang matigas ang ulo mo, no? Taas ng taas, hanggang sa wala ka ng insulin, you need insulin injection na. Okay. So, magbabalik tayo, Doktora, to give some more insights. For the meantime, let's do a time check. It is 11:01. This time check is brought to us by Hemorrhoid FA. Hemorrhoid FA, the blood vitamin. The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang And we are back. It's me pa rin, DJ Claire, together with Doktora Maria Agnes here sa ating usapan sa morning show all about diabetes. And yes, if meron tayong mga questions pa, go ahead, send us a message sa numerong 0920-553-3942. Again, 0920-553-3942. Ibang klase talaga kapag si Doktora nandito. Laging may hatid-hatid na pa-free. Pa-free na bag. Tulad ito, yung ating tote bag na bago. It takes all of us to end diabetes, which makes so much sense. And eto nga, meron pa tayo pa-free registration. Sa And yung nalalapit- aking Oo. t-shirt, Diabetes Warrior. Diabetes Warrior. Gusto ko rin ng ganyan DJ Doktora Agnes Soriano. Naging DJ na no? Lagi kasi ako nandito. Ayun. So, Doktora, eto nga yung pinag-usapan natin para ma-stop na yung diabetes altogether. Tara na guys, let's stop diabetes ngayong Yes. Diabetes Awareness Week coming this July 17. Ayun, so again, Thursday yan, 9 a.m. to 12 noon. Pero punta na po kayo ng maaga para kasi first come, first serve. and no? pag maaga may freebie. Yes, tsaka yung mga lucky attendees natin, may free glucometer. O sige kayo, mahal yan. So, libre na para sa inyo pag-aagahan nyo na. Oo, Presensya nyo na lang yung kailangan namin, guys. Yes, sa Ayala Harbor Point Activity Center. Oh, may free RBS kami, cholesterol, uric acid, no? Tsaka magle-lay fora kami. So, magle-lecture kami about diabetes. Pwede po kayo magtanong doon, face to face. So, hindi pa huli ang lahat. If you are already having this... Laging hindi huli ang Oo, lahat. hindi huli. DJ Basta, Claire. lang natin, like you've said, Doctor, Oo. control. Kahit meron na, mapapahaba pa natin ang buhay natin, no? Walang problema. Basta kailangan lang ng disiplina, no? Exercise, sa pagkain, and of course, no, knowledge, education. Education, Importante yan, no? Let us defeat diabetes, take action, prevent complication. Eto, Doktora, meron akong questions. If you have one thing na gusto mong malaman ng bawat Pilipino tungkol sa diabetes, ano po yun? Actually, we can be in control. Yun lang. Yun talaga. Oo, pwede natin siyang i-control, no? So, talaga sa totoo lang, karamihan ng mga not in control, mga pasaway. Pasensya na po, pero yun po ang katotohanan. Kasi po, ang dami kong pasyente, no? Sa St. Agnes, punta po kayo. Number 15 20th Street, West Bahak-Bahak. Malapit lang po dito sa atin, sa Victory Liner Compound. Anyway, marami ako naka-encounter, sasabihin sa akin, Dok, tagal na yan, di ko mapababa ang diabetes ko. Sabi ko, imposible yan. Kaya natin yan. And then, true enough, pagbalik, tuwang-tuwa. Dok, alam mo, ikaw lang nakapagpababa ng diabetes. O, diba? O, kailangan lang kasi communication din, no? Tatanungin mo, kailan siya anong mga paborito niyang pagkain, paano mai-improve, no? Kasi hindi naman pwedeng
mag-fasting talaga ng sobra-sobra ng Wala nang laman ng yung wagi. tiyan, hindi naman Oo, pwede. Hindi rin pwede, lalo na pag nagagamot ka. Ha? O nga pala, dun sa nag-question kanina, hindi pwedeng mag-intermittent fasting kung may mga medication kayo. Oh. Baka mamaya itigil nila yung medication nila. Malamang. Magka-complication pa. Hindi, kasi ganito, syempre, iinom ka ng gamot, tapos hindi ka naman kakain. Paano yun? Hindi rin maganda yung hypoglycemia. So, kung may hyperglycemia, may hypo din. Sobrang baba ang sugar. Syempre, may mga symptoms yun. Manginginig, yung gutom na gutom, manginginig, no? Papawisan, no? Manghihina. Yung iba, pagtulog, nagsisisure, Ay, grabe. Nagko-comatose. Oo, akala mo stroke. No, pero yun. And I think the doktor, importante rin lalo sa ating mga diabetic patients is having a very strong goal of why they are going to be disciplined na pagdating sa pagkakontrol. For example, yung goal mo is to spend a longer time with your family and loved ones. That is a good goal para mas maging motivated ka sa goal mo na pagdidisiplina. Oo, it's a family affair. Ibig ko sabihin, magtulungan, no? Kapag may isa sa may diabetes, no, tulungan natin siya. Huwag nating iinggitin ng lechong kawali. O sama-sama na kayo kasi kung merong ang isa, malamang magkaroon ka rin. Oo, kasi nga pala genetics. Kaya kailangan it's a family affair, no? Ayun. And it's a community affair din. Community. Kaya nga tayo na actually iniimbitahan ko lahat kung sino man nakikinig diyan sa mga barangay natin, no? Ayan, i-announce po natin, meron tayo sa Ayala sa July 17. Wala pong registration fee. Pumunta lang po kayo doon. Pwede pong lakarin. Maganda rin mag-exercise, no? Alas 9. Although mga 8:30 sana nandun na kayo. Alas 9 nagpe-prepare kami. Although alas 10 magbubukas. Pero pwede na tayo mag-start ng RBS monitoring, no? Para actually hindi kailangan gutom, ha? Hindi natin kailangan mag-fasting. Yung iba kasi parang kami kapag nakaraan nag-fasting kami, doktora ni DJ Miko. Hindi pa ako kumakain. Tapos alas 9 or alas 10 nag-start. Okay lang po pumunta kayo na. Sasabihin nyo lang when was the last time you ate. Alas 6 ng umaga, ayan, nagkape po ako, doktora. Ganun lang. Sasabihin nyo lang lagi. Kasi ina-adjust namin yan, yung normal values. Ayun. And doktora, yung anpar natin, yung dito sa Prime Global Renal Center. Yes, oo. Actually, no, kahit may hemodialysis center kami, no, we also syempre don't want you to end up having dialysis, no. Kaya nga meron kaming kidney care clinic, no, dahil we don't want you to end up having dialysis. But for those who are already undergoing hemodialysis, welcome na welcome po kayo. Baka gusto nyo pong itry. Yes. Dito sa Prime Global, second floor ng St. Agnes Medical Building, no? Sa number 15, 28th Street, West Bahak-Bahak, no? Olongapo City. Para po subukan nyo po, state of the art, convenient. Oo, bagong-bago lahat, guys. Yes, mga At saka isa pa, dun sa first 50 namin, mayroon kaming freebies. Oy, freebies? Secret. Ay! Malalaman nyo, guys, pag pumunta kayo. Again, dito sa ating... Magpa-reserve na po kayo. I-like nyo yung page namin, yung Prime Global Renal Experts Inc. sa Facebook, or yung St. Agnes Center for Diabetes Care. Nasa Facebook din po kami dyan. So, let's stop diabetes. Tara na, sama na kayo sa amin. Again, it takes all of us to end diabetes. Correct. Na magtulungan tayo, mga kapamilya natin, mga kabarangay, all together, we're gonna survive and thrive. At together, i-end natin ang diabetes. Yes. Diba? Maraming salamat muli, Doktora Maria Agnes Soriano. Thank you.
Ayun, and again, kita-kita po tayo sa July 17, Ayala Harbor Point. Together, labanan natin ang diabetes. Ano atin yung tema ulit natin? Yung 9 a.m. 9 a.m. to 12 noon. Yeah, so we got to take action and prevent complication. Let's defeat diabetes. Yes. Maraming Let us all be diabetes warrior. Oo, all together. Yes, wag na nating i-deny. tama na ang denial, hindi makakatulong 'yan. We have to accept the reality and then we fight. Ay. We fight diabetes. Tama yan. Ayan, muli DJ Claire. Muli, maraming salamat, Dr. Maria Agnes Soriano. And yeah, so hopefully marami pa tayong mga talks soon. But for the meantime, we're gonna listen to more songs after ating commercials. And syempre, again guys, this is DJ Claire from 97.5. For the meantime, let's listen to this song by Taylor Swift. Here is Bad Blood on 97.5.